Good day mga kapro-tambay. Welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again, ang stock tambay. And for today's video, mag-Bitcoin price analysis tayo. Pero bago yan, remind ko lang pagkatapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go! Okay mga pro-tambay, so kamusta ang ating trading journey? So ito na nga ang ating kauna-unahang Bitcoin price analysis ngayong year 2024, no? So pagpasensyahan nyo na mga pro-tambay at medyo na iba yung time zone ko. So sa ngayong oras tayo nag-upload mga pro-tambay, no? So ano ba yung nangyari sa price ng Bitcoin mga pro-tambay? So na-approve ang BlackRock ETF by January mga pro-tambay, pero ano nangyari? Imbis na lumipad ang price ng Bitcoin, bumagsak, no? So, yan yung tinatawag na buy on rumor, sell on news, no? So, sino yung mga nagsasabi na kapag na-approve ang BlackRock ETF is lilipad na, no? Well, hindi ganun yung nangyari. Okay? So, ano ba yung pinaka-price projections natin dyan? So, last year, mga kapro-tambay, so, nung chine-check natin yung price, sabi ko na talagang ang taas ng momentum, yung buying pressure, no? Talagang tinutulak yung price pataas. Then, wala siyang binabasag na swing low. Pero ngayon, mga pro-tambay, so nung nagkaroon tayo ng swing high, swing low, then another swing high up to 49,000 level. So, gumawa tayo ng pinaka-latest na swing low, nasa around 40,200 at nabasag na yan, mga kapro-tambay, no? So, yan yung kauna-unahang nabasag na swing low. So, ibig sabihin yan, mga kapro-tambay, yung buying pressure, no, yung uptrend is humina na. Then, pwede yan, mga kapro-tambay, is ready to ship trend, mga kapro-tambay, no? So, pwede na yan from uptrend to downtrend. So, ready tayo dyan, mga kapro-tambay. Pwede pang bumaba ang price ng Bitcoin, no? So, meron tayong swing low na nabasag. Pero makikita nyo, mga kapro-tambay, no? So, nung nabasag yung pinaka-swing low, so, bumalik din kagad pataas yung price. Well, pwede yan, kapro-tambay, gumawa ng new pattern, yung pinaka-lower low, lower high, then gagawa ulit ng another lower low, lower high. So, mako-confirm mga kapro-tambay yung downtrend. So, hindi pa naman confirm ang downtrend mga kapro-tambay. Pwede pa yung umangat. Okay? So, pwede pa yung lumipad. Pero sa ngayon, nabasag na ang ating pinaka-swing low. Okay? So, yung ating pinaka-point of interest mga kapro-tambay is gumalaw na rin. From 16,000 up to 49,000 yung pinaka-latest high is ang ating point of interest is around 32,400 level. Na kung sakali man, na yung price ng Bitcoin is magdodrop pa bago lumipad, no? So, ang pinaka-latest, pinakamalapit na retracement na pwede niyang puntahan is at least 32,400 bago yan lumipad at tuloy-tuloy na. Kasi mga kapro-tambay, so makikita natin ilang ano na lang, ilang buwan na lang Bitcoin halving na, no? So ano bang mangyayari kapro-tambay sa Bitcoin halving? So kung susuriin natin mga kapro-tambay yung past data, so every time na nag-halving talagang lumilipad ang price ng Bitcoin. Pero ito last year kapro-tambay, no, si Litecoin, nung nag-halving si Litecoin mga kapro-tambay, pagkalabas ng halving ng Litecoin, nag-drop yung Litecoin eh. So hindi natin masasabi, hindi ko mapapromise mga kapro-tambay na kapag nag-halving ang Bitcoin is lilipad kasi pwede ring bumagsak yan kagaya nung sa Litecoin, no? So dapat beware tayo diyan, kapro-tambay. So ito mga kapro-tambay, lagyan lang natin siguro sa monthly time frame, no? So may kita natin mga kapro-tambay, no? So dito sa 42,000 level nagkaaroon ng ranging, walang clear breakout. So ito mga pro-tambay ang monthly candle by February. So ito na yung pinaka last month natin na magko-confirm mga pro-tambay na dapat, okay, open and close above 42,000 level itong monthly candle na to. Hindi na dapat bababa pa sa 42,000 level para ma-reject lahat ng mga pinagsasabi natin, no? Kasi mga kapro-tambay, kapag by monthly candle itong February na to is magko-close pa to below 42,000 level, no? So magre-red candle to. So matutuloy pa rin yung mga pinagsasabi nating liquidity exit, no? So makikita naman natin yung kapro-tambay kung talagang magpa-pump na, lalong-lalo na papalapit na ang Bitcoin halving. Pero hindi promising yun, mga kapro-tambay, na kapag talagang nag-halving is lilipad, no? Pero kung i-base natin sa past data, yun talaga yung nangyayari. Pero last year kasi yung Litecoin, di ba, sabi ko nga, bumagsak yung Litecoin. So pwede ring mangyari sa Bitcoin yun, no? So gaano kalalim, mga kapro-tambay? At least
Okay, 32,400 level, yan ang ating point of interest. Kapag bumaba pa dyan, mga kaprotambay, depende sa price action, ako, baka matuloy kaprotambay yung mga pinagsasabi ko. Okay, so i-check natin yung tinatawag na etong pinaka, okay, DXY, no? So, DXY, lipat tayo sa DXY. Okay. So, ang DXY mga kaprotambay is nasa 103%, no? Positive pa rin siya ng 3%. So, hindi nagda-drop ang pinaka value ng dollar, mga kaprotambay. So, threat yan sa lahat ng asset. Kasama dyan ang Bitcoin. Then, kung i-check naman natin ang SPX, okay? So, balik natin yung SPX dito. May kita natin kaprotambay na SPX is nag-bullrun na. No? So, na-break na niya yung pinaka last all-time high. So, currently is ang SPX or yung traditional is talagang pumping na. So, kung i-compare natin to kay Bitcoin, naiwan kaprotambay si Bitcoin. Si Bitcoin is nasa 43,000 level pa rin, no? So, nasa 50% lang siya mga kaprotambay from 69,000 to 16,000, 42,000 level ang pinaka 50% niya. So, si Bitcoin andun lang, pero ang traditional kaprotambay na break na niya yung all-time high eh. Pero hindi ibig sabihin nun kaprotambay na porket na break niya yung pinaka-last all-time high is dire-diretso nang magpapump ang traditional. Bakit kaprotambay? Ito. So punta ulit tayo dito sa pinaka-federal funds rate, no? So ang interest rate na lumabas kaprotambay is posing. Ito re-reviewin lang natin, uulitin lang natin mga kaprotambay para sa mga hindi pa nakakapanood. So, ang pinaka-interest rate ngayon is 5.5%. So, nasa posting na yung pinaka-stage, yung sa tinatawag na Fed pivot. So, ang inaantay natin yung cutting, no? So, kailan magka-cut? Ang estimate cutting mga kaprotambay is around May. Okay? So, sa May mga kaprotambay, possible na mag-start na mag-cut yung ng interest rate yung Fed. So, anong mangyayari kaprotambay? Etong data na to, is 1955 pa to mga kaprotambay up to 2024. So almost mga ilang years na to mga kaprotambay na makikita natin na after ng post-cutting is nagkakaroon ng recession, no? So simulan natin dito kaprotambay para madali lang intindihan, no? Year 2000, so buhay na tayo lahat niyan. Ito yung tinatawag na dot-com bubble. So post, then cut, simula na nag-cut, after ilang buwan, nagkaroon ng recession. Okay? So, after ilang years, ito yung tinatawag na housing market bubbles, no? So, umakyat yung interest rate. So, ang interest rate na inakyat lang niya is around 5.25. So, napakababa lang niyan, kaprotambay, no? So, ilang buwan nag-post, then nag-cut, kaprotambay, dumating ang recession. Okay? So, umakyat ulit ang pinaka-interest rate, kaprotambay, post, then cut, after ilang month, nagkaroon ng recession. So, alam natin lahat to. Year 2020, syempre yan yung pinaka-lockdown, no? So, ngayon, kaprotambay, itong generation natin ngayon, itong pinaka-decade natin, umakyat ang pinaka-interest rate ng mataas. Nasa 5.5% kaprotambay. Mas mataas pa to sa year 2008, mga kaprotambay, no? So, nasa posting stage na tayo. Ang sunod nito is cutting. Kung sakaling magkakat ng interest rate by May, no? So, ilang buwan lang, cut, mga kaprotambay. So, pwede nang lumabas yung tinatawag na recession, no? So, ba't natin sinasabi yun? Ito, strong data to, kaprotambay, no? So, kagaya lang din to ng sa Bitcoin, kaprotambay, na pwede ring hindi masunod to. Pero dapat, tingnan din natin to, no? So, preference natin to. Dahil to, nagsasabi to ng high probability chance na mangyayari kasi sa history na to ng ng stocks mga kaprotambay or history ng economy na kapag dumarating tayo sa ganung stage, nagkakaroon talaga ng recession. Then ang last recession natin na matindi is year 2008 pa, no? So 16 years na kaprotambay, eksaktong-eksakto kaprotambay na talagang nasa cycle na magre-recession kasi ang cycle niya kaprotambay every 16 years nagkakaroon ng recession, no? Ang average na nasa 8 to 7 years dapat is recession. Yan yung pinaka-average cycle. Pero nakukuha yan every 16 years. So, bilangin natin from 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, no? 16 years kaprotambay eksakto,
no? So napapanahon na parang economy natin is mag-reset, no? So recession, kapro-tambay. At kapag nagkaroon ng recession, syempre, ang mangyayari diyan, kapro-tambay, ang DXY is lilipad. Okay? So, pwedeng lumipad ang DXY at babagsak dyan ang asset at kasama dyan ng Bitcoin. So, yan yung sinasabi natin. So, dapat prepare tayo dyan. Okay? So, yun yung tinitingnan natin. So, ang daming pwedeng mag-conflict, kapro-tambay, no? So, ito, yung Bitcoin halving countdown, no? So, April 6, yung sinasabi rito. So, meron pang 62 days. So, ilang panahon na lang yan, kapro-tambay. So, makikita naman natin sa chart kung talagang lilipad bago mag-halving or pa-drop bago mag-halving at kung ano ang magiging price reaction pagdating ng date na yan, mga kapro-tambay. So, marami nag-aabang dyan. All eyes ang mga tao dyan. So, possible ba, kapro-tambay, na pagdating ng halving is doon magkaroon ng drop na matindi? So, possible yun, kapro-tambay, no? So, dapat, mga kapro-tambay, ang pinaka, natin dito is ready tayo kapag nag-drop ang price, no? So, well, tingnan natin, no? So, dapat hindi na bumaba ng at least 42,000 level, mga kapro-tambay, yung pinaka price ng Bitcoin para masabi natin na talagang ready to pump na to. Pero sa ngayon is nasa 43,000 level pa lang ang price ng Bitcoin. So, any moment, pwede yung mag-drop. So, gano'ng kalalim, kapro-tambay, at least ang point of interest natin, okay, is 32,400. At kapag drumap pa dyan, mga kapro-tambay, ang price, well, high probability chance, yung mga pinagsasabi ko is talagang babagsak ang price ng Bitcoin ng napakalalim, mga kapro-tambay, no? So, yun ang sinasabi ko. So, abang-abang lang tayo, mga kapro-tambay. Still, abang lang tayo sa mga ilalabas kong tutorial sa day trading and scalping tutorial. At syempre, nagla-live trade tayo every Tuesday. Samahan nyo ako, mga kapro-tambay, sa may mga time na yan, no? So, yun lang muna ang ating pinaka Bitcoin price analysis, no? So, check natin. Nagkaroon na ng pinaka unang pagbasag ng swing low, then papunta sa ating point of interest. Titingnan natin kung ano yung pinaka-price ng Bitcoin, kung ano yung pinaka-price reaction niya dyan, no? Kung sakali man mababasag tong 49,000 level na to, strong momentum to, kapro-tambay, pwede na yang tuloy-tuloy pataas, no? So, well, pag nabasag yan, gawan ulit natin ng video, no? So, yun lang muna, mga kapro-tambay. Maraming salamat. At dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga kapro-tambay natin na wala pang BitGet exchange, sign up na po kayo. Yung link is nasa video description na po. So, lagi niyong tatandaan, mga kapro-tambay, na hindi tayo financial advisor, hindi rin tayo professional trader, isa lamang po tayong professional tambay. This is RoboCoins again. Sign out.